kahit sino siguro yung magiging leading man, basta sana beneficiary din, no? Hindi naman kaila sa inyo, di ba, na si Michael is kaibigan ni Jomar. Once na naging K-Boys, blessings na yun, di ba? Paano pa kung malab team ka sa isang serye, di ba? More blessings. O di ba? Kaya ba pumasok si Michael sa K-Boys is para love team kasi syempre nga umaapaw ang biyaya. Charity vlogger ba siya? May channel lang talaga siya tapos napasok lang siya sa K-Boys. Ayan mga mi, ayan mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Bali ngayon, medyo labas muna tayo ng konti sa issue ngayon, 'di ba? Sa mga sponsors, 'di ba? Grabe, halos sunod-sunod. Talagang sabit talagang andun yung issue about sa mga sponsors. Ayan, speaking of sponsors, medyo may connect dito yung ating pag-uusapan sa mga love team, 'di ba? Siguro hindi naman kaila sa inyo lahat na talagang si Eden ang parang susunod na hinahanapan na kalab team ni Kalingap Rab. Ayan. Kaya siguro magko-komento lang din ako kung sino yung bet ko at kung bakit. Ayan. Syempre diyan na sa ating thumbnail, di ba? Ayan, ang bet ko nga para kay Eden is si Patrick. Ayan. Ang reason ko naman, syempre para isa ring beneficiary kasi hindi naman lingid sa ating lahat na ang mga leading man ng mga serye-serye ng mga love team is nababahagian ng mga biyaya, di ba? Kasi katulad na nga niyan, yung mga nakaraan, yung mga love team, yung mga leading man natin. Okay lang naman, deserve din naman nila, pero yun na nga, parang mas deserve kung ang leading man is isa rin beneficiary para kahit papaano naambunan din sila ng mga biyaya, di ba? Di naman kaila sa atin katulad na lang sino ba yung mga leading man, syempre mga K-Boys. Sana wag na mga K-Boys ang kuning mga kalab team na mga beneficiary kasi kumikita na sila di ba? Pagpasok pa lang nila sa Kalingap, napakalaking blessings na yun para sa kanila. Tapos nagbablog pa sila, 'di ba? Tapos kahit papaano, kahit hindi pa sila leading man o wala pa silang serye-serye, may mga sponsors na talaga sila, 'di ba? Tapos nung na-leading man sila, nagkaroon ng serye, mas umapaw yung kanilang blessings. Pero dahil tapos na 'yon, sila na yung napili, sila na yung na-bless, okay na 'yon. Pero kaya sana sa susunod na mga ililiding man ipapartner sa mga beneficiaryong babae is beneficiary na lang din na lalaki. Sana 'di ba? Sana yung mga scouters, kung meron kayong may scout na pwedeng ayan, i-recommend nyo kay Kalingap Rab para kahit papaano mas mas maganda yung tulong o mabibigyan ng tulong. 'Di ba? Kasi grabe, kasi nga 'di ba, medyo maingay nga yata ngayon yung Michael and Eden. Okay lang din naman kasi may itsura naman talaga si Michael, 'di ba? Tapos napaka-talkative. Madalang salita mabola. Hindi naman. Mabait naman si Michael, 'di ba? Makwela rin. Pero hindi naman kaila sa inyo, 'di ba, na si Michael is kaibigan ni Jomar. Kaya hindi may aalis sa isipan ng iba, isa na ako na pwedeng ando na yung niya maisipin na siya na kapag once na naging K-Boys, sa pagiging K-Boys pa nga lang, blessings na yun, di ba? Paano pa kung malab team ka sa isang serye, di ba? More blessings. O di ba? Kaya diba? Pwede isipin natin na kaya ba pumasok si Michael sa K-Boys is para ayan, maging love team kasi syempre nga umaapaw ang biyaya, 'di ba? Kasi hindi naman charity vlogger ba siya? Parang hindi naman, 'di ba? Hindi. As in may channel lang talaga siya tapos napasok lang siya sa K-Boys. 'Di ba? Kung tutusin nga, buti hindi siya naging questionable pagpasok niya. 'Di ba? Kasi nga mabait si Kalingap Rab.
Pero kung tutuusin, questionable yun. Napaka-unfair sa mga dating K-boys na nagcha-charity. Tuloy, ang nangyayari, nagkakaroon na ng mga gayahan-gayahan. Nagkakaroon na ng parang natamad na yung iba na mag-charity dahil siguro iniisip nila si ganito nga, si ganyan, kahit naman walang charity, okay lang, nakasunod kay Kalinga Prab, di ba? Di maiwasan yun na nagkakaroon namang isipin na ganun. Kaya hindi ako pabor na si Michael yung maging kalab team ni Eden, di ba? Kasi yun nga, kaibigan siya ni Jomar. Hindi dahil sa kaibigan na siya ni Jomar ha. Kasi nga, yung biyaya ni Jomar is para sa kanya talaga yata yun. Kasi yun yung niloob ni Lord. Kasi napakaswerte nga niya, di ba? Sa thumbnail nga ni Kuya Bal, sabi nga, K-boys na pinagpala. Kasi di ba wala pa siya 1 taon sa Kalinga, pero grabe na yung blessings na natanggap niya. Wala tayong magagawa doon dahil talagang para sa kanya yon, di ba? Tapos kung titingnan, ang dami ng K-boys na matagal na pero hindi nila naabot yun. di ba? Ayun na, ano na tayo doon? Given na talagang para kay Jomar yun. Pero sana, yun nga, dahil marami ng karanasan, marami ng hindi naman lingid sa atin na mga nagiging leading man is talaga nabibiyayaan din, di ba? Lupa, sasakyan, di ba? Kaya sana isa na rin ang beneficiary na lalaki yung maging ganon, di ba? Kasi si Michael, hindi naman siya charity vlogger, kaibigan siya ni Jomar, napasok siya bigla sa K-boys, wala siyang charity, kaya hindi may iwasan kahit magkakasundo sila, kahit magkakaibigan sila, meron yung mga ano na bakit sila magpapakapagod sa siguro hindi natin alam, di ba? Kaya yung pansin niyo yung ibang K-boys na charity vlogger talaga, di ba? Ang kunti na, hindi na sila nagcha-charity ano. Meron man pero pakunti-kunti na lang, di ba? Kasi parang unfair nga naman yung iba wala, tapos sila magpaka ano-ano. Pero na lang kung talaga ang puso mo is mag-charity katulad ni Edo, di ba? Si Edo, K-boys, tapos staff ni Kalinga Prab, pero nagcha-charity si Kalingap Dan, di ba? Sana yung mga K-boys gayahin nila yung mga matubang, di ba? Gayahin nila sila Kalinga Prab, di ba? Lalo na si Kalinga Prab, ang sipag-sipag mag-charity kahit siya pa yung leader. Tapos yung ibang tuloy mga K-boys na bagong pasok lang, tapos mga nagcha-charity dati, pero dahil ngayon ang dami nang hindi nagcha-charity, pas sulpot-sulpot na lang, di ba? Parang ganun. Ay, parang nililis na tayo sa topic. Basta ang topic ko lang dito, parang opinion ko lang. Mas okay na kung ang magiging leading man o magiging partner ni Eden, siguro kahit hindi si Patrick, pero si Patrick na yung nandyan eh. Kahit siguro iba, basta wag K-boys. Diba? Wag yung mga nagbablog na. Kasi hindi na sila beneficiary. Diba? Kasi tuloy ang nangyayari ngayon, parang katulad yan, biglang pumasok si Michael. For what? kung for charity vlogger or for staff na ni Kalinga Prab, okay lang. Pero kung naghahangad siya na maging isang leading man, bakit? Diba? Yun lang. Kahit sino siguro yung maging leading man, basta sana beneficiary din, no? Para naman kahit papaano. Yun lang, siguro yun lang kunting komento ko. Pwede naman siguro kahit sino kung ayaw nyo si Patrick. Pero kung si Michael talaga yung gusto ni Kalinga Prab, wala tayong magagawa. Yung sa akin is opinion ko lang naman yun. Kasi ngayon blessings, diba, talagang minsan nga mas more blessings pa para sa mga leading man kumpara dun sa nagpasikat, diba? Pansin nyo ba? Minsan hindi biro yung nagpasikat na si Kalinga Prab, tapos dun sa leading man, grabe, umaapaw yung biyaya. Parang nakakalimutan ng mga sponsors na iba, yung tao nagpasikat, si Kalinga Prab. Kasi, pag nagbigay naman sila kay Kalinga Prab, hindi naman napupunta yung kay Kalinga Prab. Kung tutuusin, talagang napupunta pa sa ibang beneficiary, binibigay niya. Doon sa mga leading man, pag binigay ng sponsors, doon talaga. Diba? Wala naman siya lang na-mention o nasabi na, ay, ibibigay ko rin to sa mga tutulungan ko, ito ganyan, diba? Kasi yung kadalasan, yung mga, hindi naman siguro lahat, yung mga K-boys or mga charity, nagcha-charity, diba? Halos lahat yung mga binibigay lang din naman nila is galing sa sponsors.
napakabihira siguro na merong K-boys or charity vlogger na naglalabas sila ng sarili nilang kita galing sa YouTube na ibibigay sa sponsors. Si Kalingap Rab lang talaga ang 100% na nakikita kong ganyan. Si Edo, si Kalingap Dan, yan. Pero yung iba, yung mga K-boys, tapos yung ibang mga scouters, siguro meron din pero hindi lahat. Talagang ano. Tsaka sana matuto na din yung mga about sa issue ngayon. Sana matuto na yung mga K-boys, 'di ba? Vlogger sila. Nagbe-vlog sila. Sa pagbe-vlog pa lang nila kumikita na sila. Kaya wag masyadong umasa sa sponsors. 'Di ba? Kung may gusto mag-sponsors, okay, tanggapin, pero wag kang magpahawak sa liig o wag kang maging sunod-sunuran. Dahil kapag gano'n naman yung pinakita mo, aalisin kung ayaw nila, 'di ba? Pero kung gusto ka talaga nila, kahit anong gawin mo, nakasupport 'yan sa iyo, 'di ba? Katulad na lang ngayon, 'di ba? Talagang hindi maganda yung pangyayari. Ang kawawa talaga dito, yung anak ni Yang Mi, kawawa naman. Tapos, yung nga, nabastos si Kuya Bal. Ayan lang, hanggang dyan ating kunting share. Kayo, anong komento nyo? Sino yung bet nyo? Hindi maiwasan, maraming Michael dyan. Pero sana tingnan nyo yung in the future. Tapos tingnan nyo yung yung pangbuhay-buhay, yung kabuhayan. Tapos yung mga, basta maging dapat maging practical, 'di ba? Si Michael kasi vlogger na yan eh. Vlogger siya. Ibig sabihin kumikita na rin siya. Tapos hindi naman nagcha-charity na ba siya? Yun. Ay nako, yun na nga lang. Sundan na lang natin pag may bigla ako naisip.